Dalawang lalaki ang nasawi matapos ang malakas na pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa Barangay Partida, Norsagaray, Bulacan kahapon ng umaga, October 22. Kinilala ang isa sa mga nasawi na si Ivan, apo ni Mang Danny Caniega. Hindi na ito naitakbo pa sa ospital matapos masabugan ng paputok. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang bahay ni Mang Danny at iba pang tirahan malapit sa lugar ng insidente. Ayon kay Mang Danny, ilang beses na nilang ipinananawagan na itigil na ang paggawa ng paputok malapit sa mga bahay. Ngunit hindi pa rin huminto ang may-ari ng pagawaan. May apo ko namatay. Pati apo ko namatay dyan. Nakatulong na sa duyan. Biglaan aksidente sumabog. Hindi na siya nakatakbo. Gawa nga natutulog. Inabutan na siya doon. Hindi naman kami pinakikinggan eh. Kung papagawa ko kasi niyan sa Katondo. Ilayo-layo sana. Nilayo naman Bagya. Kaya lang, hindi naman kalayuan dyan. Kalapit-lapit din. Ayon kay Fire Senior Inspector Francis Rosales ng Bureau of Fire Protection o BFP, naganap ang pagsabog bandang alas 11 ng umaga sa loob ng isang pagawaan ng pyrotechnics. Sa natagpuan, so medyo siya, dito banda sa doon siya banda. Medyo malayo siya sa sentro ng pagsabog. So tapos kung anong ginagawa nila, so wala pa po kaming konkretong sagot bakit sila nandoon. Pero hindi ko po alam kung anong status ng mga kabahayan na to. Ang alam na lang natin is merong nangyari na pagsabog. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga nagkalat na paputok sa lugar, kabilang ang mga sako-sakong kwitis, sawa at mga plapla na gagamitin bilang ebidensya laban sa may-ari ng pagawaan. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa Bulacan Medical Center sa Malolos ang 5 sa mga nasugatan sa pagsabog. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Ayon sa BFP Norsagaray, posibleng dahil ito sa maling paghawak o hindi tamang pag-imbak ng mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng paputok. Ngunit hinihintay pa ang opisyal na resulta ng investigasyon. Dahil kilala ang Bulacan bilang sentro ng industriya ng paputok, madalas nang nagkakaroon ng katulad ng mga insidente sa lalawigan. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kung lisensyado o hindi ang nasabing pabrika at kung may nalabag itong mga regulasyon sa kaligtasan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Norsagaray ang agarang tulong sa mga pamilya ng mga nasawi at nasugatan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.